Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jason Dona. Shoutout kay Edilo Drake. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang liwanag ay nakasisilaw, ngunit ito ay pansamantala lamang. Ang bango ay napakahina, ngunit ito ay nananatili sa paligid ng ilong sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa mawala ang liwanag, bumalik sa normal ang liwanag, at naroon pa rin ang halimuyak sa tangkay ng utak ni Han Sanchen. Ito ay isang napakatandang halimuyak. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw o maipaliwanag ng malinaw. Ngunit ginagawa nitong masaya at mapayapa ang mga tao. At sa gininto ang liwanag, lumitaw din ang bagay sa kahoy na kahon sa harap ng Aaron. Napasimangot si Han Sanchen. Ano ito? Isang bote ng alak. Hindi ito biro. Ang nasa kahon ay talagang bote ng alak. Makitid sa itaas at malapad sa ibaba. Bagamat kailangan nito ng dalawang langgam na lalaki para buhatin ito ng magkasama, ito ay may kaugnayan sa laki ng kanilang katawan. Para kay Han Sanchen, ito ay tulad ng isang bote ng ilang oral liquid. Sa makatuwid, ang bote ng alak na ito ay medyo maliit. Bukod dito, ito ay transparent. Ito ay medyo katulad ng salamin, ngunit hindi ito salamin. Nang makita ang nakakalokong mga mata ni Han Sanchen, lumapit din si Ivory. Sa oras na ito, sumimangot siya, alak. Sa totoo lang, nang masanay si Han Sanchen sa malabong sinaunang halimuyak at matikman ito ng mabuti, talagang sigurado siyang alak iyon. Dahil naamoy niya ang alak. Anong alak? Medyo tanga din si Han Sanchen. Bakit ako pa inumin? Hindi naman sa hindi mo maibibigay, pero hindi ito ang kayamanan ng mga langgam. Kung isang bote lang ng alak, medyo nakakatawa, di ba? Higit pa rito, ang susi ay magbigay ng isang bote ng alak. With this small bottle, Han Sansan really thinks. Uminom lang siya ng oral liquid. Kunin mo at tingnan mo. Ngumiti ang Reyna langgam at tila hindi nagalit sa medyo bastos nilang sorpresa. Nagkatinginan ang mag-asawa. Nag-alinlangan si Han Sanchen at inabot ang bote. Bagaman ito ay alak, ang buong likido ay nagpapakita ng isang gintong dilaw, tulad ng gintong tubig. Gayunpaman, ang talagang nakakaakit ng kanilang pansin ay hindi ang tubig, kundi ang mga bagay sa tubig. Isang bagay na kasing laki ng kuko ng daliri ang kumukulot sa gitna ng likido, napakapayapa. Nang ipikit niyang muli ang kanyang mga mata, hindi naiwasang magtaka ni Han Sanchen, mga langgam. Oo, ito ay isang pula at itim na langgam na nakakulot. Napansin din ito ni Ivory. Nais magtanong ng buong tao, ngunit gusto niyang tumigil sa pagsasalita. Ito ang ninuno ng aming pamilya. Ang lahat ng mga tao sa pamilya ng langgam ay talagang mga inapo ng kanyang pamilya. Bamulong ang Reyna langgam, sa madaling salita, ito ang ating unang ninuno. Nang marinig ito, nagmamadaling inilagay ni Han San ang bote sa kahon na gawa sa kahoy, paano ko ito dadalhin? Bigla niyang itinulak ang kahon sa harap ng Reyna langgam. Hindi alintana kung ito ay mahalaga o hindi, ito ay lubhang hindi nararapat na hawakan ang bangkay ng mga ninuno ng ibang tao. Kahit na napakabait ni Han Sanchen, hindi niya ito matatanggap. Hindi kinuha ng Queen Ant ang kahon. Bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak ang kahon sa Aaron, hindi mo alam kung ano iyon, kaya sabik kang ibalik ito sa akin. Angkop ba? Mapait na ngumiti si Han Sanyi, sa tingin ko ay dapat ko itong ginawang malinaw. Ito ang tunay na katawan ng aking mga ninuno, hindi ba? Tanong ng Reyna langgam. Tumanggaw si Han 3000. Naisip mo na ba kung ano ang magiging ant tribe natin kung naiintindihan natin ito ayon sa iyong logic? Hindi lang ikaw ay walang respeto sa mga bangkay ng iyong mga ninuno, kundi ikaw ba ay naghahadjas-hagis?
Hindi ba tayo hindi tapat at hindi tapat? Iniisip ba ni Mr. Han na napakainggit nating ant tribe? Kinakain lang ba natin ang buhok natin at iniinom ang dugo natin ng hindi magalang? Pagkatapos ng sunod-sunod na tanong, napahiya sina Han Sanchen at Ivory nang tanungin sila. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang umiling at sinabing, nagkamali ang reyna ng langgam. Tiyak na hindi iyon sinasadya ni Han, ngunit, sa katunayan, hindi pa rin sapat ang alam ni Mr. Aaron tungkol sa ilang mga bagay. Dito, paraan, walang kwenta ang magsabi ng higit pa. Queen Ant malamig na channel. Bahagyang sumimangot si Aaron. Hindi niya masyadong naintindihan ang kahulugan ng tinatawag na, seeing is believing, sa bibig ng reynang langgam. Ngunit nang si Han Sanchen ay nagtataka, biglang gumalaw ang reyna langgam doon. Sa sumunod na segundo, nang hindi hinintay ang tugon ni Han Sanchen, biglang tumama ang palad ng reyna langgam. Bang! Halos walang malay na tinanggap ni Han ang nakaraan gamit ang isang palad. Magkatapat ang dalawang palad, at ang undercurrent ay surge. Bigla mo na lang akong nabangga. Kung ikukumpara sa nakaraang panahon, ang kapangyarihan ng reyna langgam sa panahong ito ay halatang tumaas ng hindi bababa sa kalahating grado. Sa makatuwid, kahit laban kay Aaron Sanchen, isang internal breeding maniac, ito ay pareho pa rin. Gayunpaman, ang baliw na Diablo ay isang baliw na Diablo, at pansamantala lamang na ang bandila at tambol ay pantay. Nang lumipas na ang pansamantalang yugtong ito, direktang napigilan ang matinding pag-atake ni Han Sanchen. Bagamat halatang lumakas ang Aaron, umatras pa rin ang Queen Ant pagkatapos ng mapurol na ugong, at pagkatapos ay halos hindi na huminto. Naguguluhan si Han Sanchen. Masarap makakita, pero ang tanong ano ang nakita niya? Tumingin ang Queen Ant kay Aaron at malamig na ngumiti. Tapos bigla siyang gumalaw sa kamay niya at kinuha ang maliit na bote sa wooden box. Pagkatapos, desidido niyang hinugot ang tapon, inilagay sa harap ng kanyang ilong at inamoy ito. Pagkatapos, mabilis niya itong tinakpan. Bago pa magtanong si Han Sanchen, nahawakan na niya muli ang kanyang palad at direktang inatake si Han Sanchen. Bang! Dumating ito ng sabay-sabay, at napakasimple. Sumimangot si Aaron, sasama ka. Bagamat naguguluhan siya, wala siyang ibang pagpipilian sa oras na ito, at muling umakyat si Han ng 3,000. Bukod dito, dahil sa huling pag-unawa sa kanyang kasalukuyang lakas, si Han Sansan ay natakot na saktan siya. Sa katunayan, maaga siyang nakatanggap ng maraming lakas. Gayunpaman, sa sandaling nakipagugnay sila, isang kakaibang puwersa ang direktang sumalubong sa Aaron. Kahit na kasing lakas ito ng Aaron, bigla siyang umatras ng ilang hakbang sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang palad, at agad na nabigla. Ito, sa loob ng ilang segundo, ibang-iba ang kapangyarihan ng dalawang palad, lalo na ang likod. Tila ang enerhiya ng reyna langgam ay lubos na napabuti sa isang iglap. Kamusta na? Malamig na ngumiti ang reyna langgam. Ngayon, malinaw na ba ang nakikita mo? Kumunat ang noo ni Han Sanchen. Naunawaan niya na hindi lahat ay maaaring magkaroon ng kani-kanilang mga nagawa sa kasalukuyan, lalo pa ang kanilang sariling mga pamamaraan ng mahika. Ang reynang langgam ay maaaring biglang mapabuti ang kanyang mga nagawa sa napakaikling panahon. Ito ay ganap na hindi sa kanya. Sa halip, ang bote ng kakaibang alak sa kanyang kamay. Sa pagitan ng kanyang mga palad, tila isa lamang ang ganoong kalabisan na pagkilos, at ang tila labis na pagkilos na ito lamang ang tunay na dahilan ng magkaibang kapangyarihan ng kanyang mga palad. Kaya't, nagsimulang maunawaan ng Aaron na ang tinatawag na pagkakita ng reyna ay kapaki-pakinabang. Ito, alak, nakita ng Queen Ant na sa wakas ay nakarating na sa punto si Han Sanchen sa oras na ito. Sakalang lumuwag ng husto ang tono niya, oo, problema ng alak. Sa katunayan, ang katawan ng ating mga ninuno ay hindi lamang isang bangkay. Ito ang tunay na gininto ang katawan, o relic, ng ating mga ninuno. Kinukuha nito ang kakanyahan ng mga ninuno at nakukuha ang aura ng mga ninuno. Masasabing ang sarili nitong enerhiya ay lubhang napakalaki. Ang alak na tinimplahan ng mga labi nito ay likas na naiiba sa ordinaryong alak. Kapag naamoy mo, refresh ang pakiramdam mo at tataas ng husto ang iyong kakayahan. Sa pag-inom naman, pwede mong inumin. Sa pagsasalita nito, hindi na nagpatuloy ang reyna, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagmamalaki. I'm sorry,
Hindi ko alam ang epekto ng pag-inom nito. Kasi most of the time, kailangan lang natin amuyin. Dahil hanggat naaamoy natin ito, ang ating kakayahan ay mapapabuti sa isang iglap. Ito ay makapagliligtas sa atin mula sa apoy at tubig sa bawat kritikal o kritikal na sandali. Sa loob ng maraming taon, palagi kaming umaasa dito upang mabuhay kapag ang tribo ng langgam ay nakatagpo ng mga malalakas na kaaway at panganib. Sa makatuwid, hindi namin alam ang bisa ng pag-inom nito, at hindi namin ito magagamit sa lahat. Nang marinig ang mga salitang ito, mayroon siyang maipagmamalaki, at isang bagay na dapat sana niyang ipagmalaki. Ito ba ang eksena ng Versailles? Tahimik na tinanong ni Ivory si Aaron. Gumuhit ng kaunti si Han Sanchen sa gilid ng kanyang bibig. Napahiya siya. Sinabi mo na hindi, ito ay talagang siya kahit na nagkaroon ng oras upang maging Versailles. Ngayon, sa tingin mo ba ay bangkay pa rin siya? Tumingin ang Reyna kay Aaron. Natigilan si Hansani, at pagkatapos ay umiling ang kanyang ulo na parang kalansing. Ayaw niyang matalo, lalo pa si Versailles. Ang bagay na ito ay napaka-magical at nakakatulong sa iyo, kaya ikaw, pansamantalang tanong ni Han Sanchen, ngunit hindi siya naglakas loob na tapusin. Kunin mo na. Ibinigay ng Queen Ant ang kahon sa Aaron, compared with it, mas tinutulungan mo kami. Ito ay panandaliang promosyon para sa amin, ngunit talagang pino-promote mo kami. At saka, para sa amin, limitado ang promosyon, ngunit para sa mga eksperto, ang promosyon ay walang katapusan. Subukan mo. Then she opened the plug on it. Sa sandaling mabuksan ang plug, inilagay ng Queen Ant ang bote sa harap ng ilong ni Han Sanchen tulad ng dati at inalog ito. Ang mga pagsabog ng halimuyak ay nagmula sa kanyang ilong, at pagkatapos ay biglang sumimangot si Hansan. Sa pagpasok ng halimuyak, halatang naramdaman ni Han Sansan na ang kanyang espiritu ay biglang bumuti ng hindi bababa sa ilang antas. Higit sa lahat, ang kanyang mga channel ng enerhiya ay nagsimulang magbukas at ang kanyang panloob na enerhiya ay nagsimulang mabalisa. Tila, biglang nagising ang natutulog na leon sa kanyang katawan. Boom! Naramdaman ni Han Sanchen na ang kanyang katawan ay biglang nagliyab ng apoy. Malapit na itong sumabog. Nang tumalikod siya, pinagpag niya ang kanyang kamao gamit ang isang kamay at diretsyong itinulak ito palabas gamit ang isang palad na nakatutok sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking enerhiya ang tila naiinip sa katawan ni Han Sanchen. Bigla naman siyang tumalon diretsyo palabas. Bang! Sa sandaling dumating ang enerhiya, ang lupa ay direktang sumasabog. Ang lupa at mga bundok ay nanginginig ng ilang sandali, at ang buong Earthfire City ay pinipigilan din ang Buddha mula sa pagyanig sa isang iglap. Natigilan si Ivory. Para sa isang sandali, siya ay medyo uto. Kahit na alam na niya ang lakas ni Han Sanchen at nabigla sa operasyon nito, hindi niya maiwasang mabigil muli sa sandaling ito. Dahil halatang napakalakas ng random move ni Han Sanchen sa oras na ito. Nabigla rin ang mga langgam, ngunit pagkatapos ng pagkabigla, sila ay mas ipinagmamalaki at maluwalhati. Ang ilang mga bagay ay nakapagtataka sa kanilang sarili. Gayunpaman, kung maaari nilang isagawa ang kanilang pinakamataas na epekto ay nakasalalay sa gumagamit. Ngumiti ang Reyna at sinabing, sa tingin ko ay natagpuan na nito ang tunay na may-ari nito. Muntik ka nang mawalan ng buhay dahil sa panganib natin. Sa hinaharap, kapag nasa panganib ka, sana ay makatulong din ang mga bagay natin sa pagresolba ng panganib sa buhay mo. At least, ito ang dapat nating sabihin. At the same time, dapat naming gantihan ka sa pagligtas mo sa buhay mo. Napabuntong hininga si Han Sanchen, tinitigan ang malaking hukay na bumukas, nakinig sa mga salita ng Reyna Langgam, at tumango, kung ganoon, hindi tatanggi si Han. Pagkatapos nito, lumingon si Han Trinity at tumingin sa Reyna Langgam, kukunin ko ito, ngunit pabalik-balik din ang kagandahang asal. May gusto rin akong ipadala sa iyo. Kung hindi mo gagawin, kahit alam kong napakalungkot mo, hindi ko kukunin ang mga kayamanang ito. Nag-alinlangan ang Reyna Langgam, tumango at nakangiting sinabi, okay. Tumingin si Hansan kay Ivory. Matapos magpalitan ng mata ang dalawang mag-asawa, ginalaw ni Hansan ang kanyang mga kamay at nagbuhos ng maraming tuyong pagkain, alahas at sandata mula sa space ring. Ito ay, ang Reynang Langgam ay tumingin sa tatlong punso na parang burol, na nakatambak ng tatlong bagay, at saglit na natigilan.
Mapait na ngumiti si Ivory, ang isang tumpok ay ilang tuyong pagkain, ang isang tumpok ay ilang alahas, at ang isa pang tumpok ay ilang mga sandata. Sumunod si Han Sanchen, ang mga sandata ay makatutulong sa iyo na ipagtanggol ang iyong sarili, habang ang mga alahas ay maaaring gamitin upang ipagpalit ang pera sa pera, o upang mapabuti ang kabuhayan ng mga tao, o upang magtayo ng mga lungsod kapag mayroon kang ibang mga lugar sa hinaharap. Tungkol sa tuyong pagkain, ang mga bagay na ito ay sapat na para sa aming dalawang mag-asawa na kumain ng hindi bababa sa isang linggo. Naniniwala ako na hindi ito magiging problema sa iyo kahit na ang buong lungsod ay kumain ng isang taon. Ang mga ito ay sapat din upang suportahan ka upang magkaroon ng mas maraming oras upang makahanap ng bagong tirahan, o upang kumain at mapabuti ang iyong buhay. Nakangiting nagpatuloy si Ivory, ikinalulungkot ko na lagi ka naming niloko. Hindi mo na namin inilabas dahil kailangan ka naming i-contact with the excuse of eating. Nang maglaon, gusto naming ilabas ulit ito sa hindi tamang oras, sa takot na magdulot ng hindi pagkakaunawaan at isipin na ayaw namin, kainin mo na ang pagkain mo, kaya. Tumanggo si Aaron. Tama si Ivory. Tumingin ang Reyna sa mga langgam sa likod niya, tumingin pabalik sa tatlong nakatambak na burol, umiling, at sinabing may pilit ng ngiti, ikaw ay masyadong magalang. Pera, pagkain at armas. Ayoko ngang magpasalamat sa kabaitan mo. Napabuntong hininga, naglakad ang Reyna langgam papunta kina Han Sanchen at Ivory. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanila at ngumiti sa kanila. Pagkaabot nila ay marahang ipinatong ang kamay ng Reyna langgam sa kanilang mga palad, ngunit kitang-kita nila na may biglang sumulpat sa kanilang mga palad. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!